Tayo pong lahat ay tumayo na at tayo po ay magsisimulang na magpuri sa ating Panginoon. So basahin ko lamang po itong sa Psalms 103 verses 1 to 5. Sabi po dito, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your disease, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like the eagles." So, sarap po na talagang magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Knowing, sabi nga doon, He satisfies us, He heals us, at talagang wala tayong ibang dapat gawin, kundi ang ibalik sa ating Diyos na buhay ang mga papuri at pasasalamat. Amen po? Amen. So sa umaga po na ito, let's worship the Lord with joy and gladness. Sige po, awitan po natin ang ating Panginoon. Oh, the King broke chains of me. Your love has set me free. Now all I can do is dance. Whoa, the walls came crashing down with one word from your mouth. Now all I can do is dance. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, sing. Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Amen po. Rescued me. I live in victory. Now all I can do is dance. Whoa, your love has rescued me. I live in victory. Now all I can do is dance. Sabihin po natin, we are redeemed. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, sing. Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good, you are good. Forever we will dance and sing. For you are good, you are good. Praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good, you are good. Forever we will dance and sing.
Your love has taken shape on me. Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. Kayo nga po. You are good. Praise you, Lord. I praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. Sabay-sabay po tayo. Are good. Praise you, Lord. I praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. You are good. You are good. Amen. Sabi po doon sa kanta, di ba? We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. Di ba napakaganda po ng kalagayan natin bilang mga mananampalataya? Sabi doon, tayo tinubos, tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya patuloy po na pasalamatan natin at awitan natin ang ating Panginoon. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like
maraming salamat po. For you are always with us, O Lord. At kung kayo po ay kasama namin, Lord, sino pa po ang makakapag-inflict sa amin, Panginoon? Walang sino mang makakapanakit sa amin, Panginoon, dahil kayo po yung kasama namin, Lord God. Kaya Lord, nawa po, Panginoon, sa umaga po na ito, ay patuloy ng bawat isa po sa amin, Panginoon, ay makita mo ang mga puso na talagang nagtitiwala at sumasamba sa iyo. Salamat po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na talagang kung sa sarili din naming mga lakas, Lord, sa sarili naming kakayanan, Lord, hindi po namin magagawa ang lahat ng bagay, O Lord. Pero salamat po, Panginoon, dahil nariyan ka, Lord, at patuloy na sinasamahan at ginagabayan ng bawat isa sa amin, Lord God. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, Lord God. Unang-una na po, Lord, sa kaligtasan na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil iminulat mo ang aming mga mata, O Lord. Tinanggal mo, Lord, yung pagkabulag namin, Lord, na dahilan ay ang kasalanan. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa buhay mo, sa dugo na ibinubo, Lord, sa krus ng Kalbaryo. At patuloy na kami po ay magpapasalamat at magpupuri sa iyo, Lord. Sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. At sige po, atin pong kunin ang ating mga Bible at atin pong babasahin ang John. Pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa aklat ng John, babasahin po natin ay chapter 9 verses 1 to 12. So magsasalitan po tayo ng pagbasa at igagalawa, and then dun sa huling dalawang verses po ay sabay-sabay po tayo. So sabi po dito, verses 1 and 2, as he passed by, he saw a man blind from birth, and his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, it was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. We must work the works of him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Having said these things, he spit on the ground and made mud with the saliva. Then he anointed the man's eyes with the mud. And said to him, Go, wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed and came back seeing. The neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, Is this not the man who used to sit and beg? Some said, It is he. Others said, No, but he is like him. He kept saying, I am the man. So they said to him, Then how were your eyes opened? Verses 11 and 12, sabay-sabay po tayo. He answered, The man called Jesus made mud and anointed my eyes and said to me, Go to Siloam and wash. So I went and washed and received my sight. They said to him, Where is he? He said, I do not know. Blessed be the reading of God's Word. Ayan, ihanda po natin ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. A blessed morning to each and every one of you. Sa umaga pong ito ay atin pong matutunghayan ang mga katotohanan sa ginawa ng Panginoon dahil ipinakilala niya yung sarili niya na siya ang liwanag, the light of the world. No? Yun po yung sa kabanatang 8 na ipinahayag ng ating Panginoon. At ito pong katotohanan na ito na ang Panginoon ay siyang ilaw
ng sanlibutan ay kakikitaan natin sa mga susunod na talata at kabanata. No? Chapter 9 and chapter 10, makikita natin ano ang ginagawa nitong liwanag na ito. Kaya po ngayon, sa pagpapatuloy natin dito sa chapter 9, umpisa na po ito ng panibagong chapter at umpisahan po natin sa pag-aaral simula 1 hanggang 12 mga talata. Ito pong kabanatang ito na pag-aaralan natin ay binigyan ko ng titulo na The Work of Light in Darkness. So ang ating Panginoong Yesus po bilang liwanag ay makikita natin meron siyang ipinakita, meron siyang ginawa. At ito pong katotohanan ito ay mahalagang maunawaan natin sapagkat ang Diyos po ay buhay at may ginagawa siya. At dito po ay pinapakilala yung gawain ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, so as an overview, sa unang bahagi po ay makikita po natin verses 1 to 7, merong taong pinagaling ang Panginoon sa kanyang kalagayan ng pagkabulag. So meron siyang sickness. At dito po ipinakilala rin yung katangian ng ating tagapagligtas, Savior. And yung mga pangyayari pong yan ay isang palatandaan. No? At ito pong palatandaang ito ay nagtuturo sa mga tao kung sino yung tagapagligtas. No? At yun po yung pag-uusapan natin. Ang pangalawang bahagi sa verses 8 to 12, yun pong taong ipinagaling, no, dahil pinagaling siya, hindi po siya naging tahimik. Bagkus siya ay nagpatotoo at naglahad ng kanyang kwento na may kwenta. No? At ito pong kwento niya ay may mga taong bumusisi. No? Talaga bang nangyari yan? Talaga bang gumaling na yung taong ito? No? Kaya meron ditong scrutiny. And maririnig po natin yung kanyang testimony sa bahaging ito. Sa ibang bahagi pa ng kabanata na ating pag-aaral sa chapter 9, maririnig pa po natin yung ibang mga bagay-bagay na sasabihin itong pinagaling ng Panginoon mula sa pagkabulag. Marami pong tao ngayon na nanatiling bulag sa katotohanan. At nakakatakot na kalagayan po yan kung bulag ka sa katotohanan. Sapagkat ang taong bulag, maski nakikita niya na yung isang bagay, hindi niya matiyak kung tama o mali yung nasa harapan niya. Kasi nga po, bulag. At ang pagkabulag po ay isang malungkot na kalagayan. At ang pagkabulag po ay isang kalagayan na kung saan sa panahon po ng ating Panginoong Yesus ay sila'y mga kahabag-habag. Walang pinagkakakitaan. At ito pong pagkabulag na to ay hindi lang po pisikal na pagkabulag ang usapin, kundi ang usapin po dito ay spiritual na pagkabulag. Yun po bang hindi mo makita ang Diyos? Hindi mo makita yung ginagawa ng Diyos. At dahil sa ganung pangyayari, hindi ka nakakapamuhay ng maayos. Sapagkat marami kang pinaniniwalaan, tinatanggap ng mga bagay sa kapaligiran na hindi pala totoo. Na ikaw, sa kalooban mo, kumbinsido ka na hindi tama to. No, di po ba ang bulag, hawak, halimbawa may hawak siyang kulay pula na bagay. At sinabi sa kanya nung kausap niya, alam mo yung hawak mo puti. Paano malalaman ng bulag na pula yung hawak niya kung idinidikta ng paligid, puti? Kaya po ang spiritual na pagkabulag, nakakatakot kasi may nagsasabi sa ito ang Diyos. Dahil bulag ka, wala kang pamantayan
na upang malaman kung tama o mali yung dinidikta sa'yo. Kaya nga po ang tao, maraming sinasamba na hindi totoong Diyos. At marami tayong ginagawa at pinaniniwalaan na hindi naman totoo na nagbibigay ng kapahamakan sa atin. Yes, sincere tayo. Matapat tayo sa pinaniniwalaan natin. Kaya lang dahil bulag, nadadaya ka na pala. Kaya po ang pagkabulag na pag-uusapan po natin ay pangyayari na totoong naganap. Pero ito po ay mayroong kapakahulugang espiritual. Tignan po natin yung mga talata. Una po, yung karanasan nung lalaki nung siya ay pinagaling, no? Healing sign sa verses 1 to 7. So tignan po natin yung kalagayan nitong lalaking ito in sickness. Sabi po sa verse 1, as he passed by, no, si Jesus naglalakad kasama yung mga alagad niya. Ito po marahil ay, di po ba, sa chapter 8, sila ay umattend sa piyesta ng tabernakulo. At dumating yung time, ang Panginoon, inuusig siya, nakikipagdebate ang Panginoon. And then dumating yung time na gusto siyang batuhin ng mga kausap niya. Ang ginawa ng Panginoon sa chapter 8, umalis. Umiwas siya. At ito pong chapter 9 ay pagpapatuloy ng mga pangyayari, ngunit hindi po nangangahulugan na ito'y kaagad nangyari, marahil ilang buwan pa ang lumipas. At dito po sa pagkakataong ito, muli ang pangyayari po ay sa lugar ng Jerusalem. So as he passed by, he saw a man blind from birth. Tulad po ng sinasabi ko kanina, ito pong blindness na usapin dito sa talatang ito ay hindi lang po physical blindness, kundi spiritual blindness ang mensaheng dinadala nitong ebanghelyo na pag-aaralan natin. Sapagkat ang Panginoong Yesus, no, sa verse 39 ng kabanatang ito yung sinabi niya. Sinabi ni Jesus, nagpunta ako rito sa sanlibutan upang humatol at upang ang mga hindi nakakakita ay makakita at ang mga nakakita ay maging bulag. Isipin niyo po, anong pagkabulag ang sinasabi ni Jesus? Kung iisipin nating literal yan, ano gagawin ni Jesus? Bubulagin ba niya yung mga tao? Hindi po. Ang usapin po dito ay spiritual na pagkabulag. Sa aklat ng Zephanias, kabanatang 1:17, ito po yung sinabi ng propeta. Sinabi ng Panginoon, lalakad sila na parang bulag. Bakit? Dahil nagkasala sila sa akin. So ang mga Israelita po, dahil sa kanilang paulit-ulit na pamumuhay sa kasalanan, dumating ang panahon na hindi na nila makita yung tamang direksyon. At dito ang paglalarawan, lumalakad silang parang bulag. Ang tao po, pag nagpapatuloy sa kasalanan, darating yung time, yung tama nagiging mali, yung mali nagiging tama. At minsan, yung desisyon mo, madalas sumasablay. Bakit? Kasi dahil namumuhay ka sa kasalanan, para kang bulag. At ganun po yung tinutukoy ni Zephaniah. Kaya nga po sa Mateo 15:14, ang Panginoong Yesus, nabanggit niya ito patungkol sa mga tao na pinuno ng relihiyon ng Judaism, pero dahil namumuhay sa kasalanan, no, marami pong in-expose ang Panginoon na pamumuhay sa kasalanan itong mga religious leader. Ganito po ang sitwasyon nila. Sabi sa talata, hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay.
Isipin niyo po, ang tinutukoy ng Panginoong Yesus dito, sa mata ng tao, mga kabanal-banalan, relihiyoso, malapit sa Diyos. Kaya lang, dahil nga itong mga taong ito, sa pamumuhay nila, marahil tinatago nila yung gawain nila na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At mismo ang Panginoong Yesus, nung nangangaral sa kanila, tinataboy nila. Hindi nila pinakikinggan. Dahil tinatanggihan nila yung katotohanan, sila po'y nagmimistulang bulag na nag-aakay ng bulag. Kaya po mag-ingat tayo. Baka yung taga-akay natin, palapit sa Diyos, bulag pala. At dito po, ganun ang posibleng kalagayan ng sangkatauhan. Ngunit sa kabila ng pagkabulag, makikita natin ang Diyos may ginawa siya. Tulad po nitong lalaki sa kwentong ito, he was blind from birth. No? Ganyan po ang kalagayan ng tao eh. Dahil nung ipinanganak tayo, makasalanan na. Habang lumalaki tayo, nagkakasala tayo. So, definitely, katulad tayo ng taong ito, blind from birth. At tingnan natin yung nangyari sa lalaking ito. Sa verse 2, napansin din ng mga disipulo itong bulag na ito. Kaya nga po ito, sabi sa verse 2, and his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Sa mga Israelita po, at minsan sa atin, no? Pag kami nakita tayong tao na may karamdaman o kaya mayroong nangyayari sa kanya na sakit o yung kapansanan, minsan iniisip natin, siguro makasalanan tong taong to. Siguro sinumpa siya ng Diyos. Ganon din ang takbo ng isip ng mga disipulo. Sapagkat sa paniniwala nila at dahil nga po meron silang Bible, no, sa Old Testament, ganito po ang sabi sa mga bilang 14, 18, ito po yung nakasulat. Si Yahweh, hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan, sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin. Tingnan nyo, hanggang gaano ka. So yung mga magulang namumuhay sa kasalanan. Ngayon, sinong mananagot doon? Sinong sisingilin ng Diyos? Sabing ganon, sisingilin hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. Isipin nyo, 3 hanggang 4. Nagkaanak ka, at yung anak mo nagkaanak, at yung anak ng anak mo nagkaanak, pwede silang maapektuhan ng kasalanang ginagawa mo. So, pwedeng ganon ang sitwasyon. Pero may tinukoy din sa aklat ng Ezekiel, 18:20. Pwede namang ganito yung senaryo. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Take note kasi nga po, sa hustisya ng Diyos, kung kukunin natin yung justice ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Lahat ng nagkakasala dapat mamatay. Ganon ang hustisya ng Diyos. Kaya dito ang nagkasala ang dapat mamatay. Pero ito, ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. So pwedeng magbago yung sitwasyon. Halimbawa, yung mga magulang mo, meron silang practice na masama, hindi ka lugod-lugod kay Lord. Pero yung naging anak, itinigil niya yung ganong practice sa kasalanan. So, itong anak na to, na dahil naging maayos ang buhay niya, hindi na niya pananagutan yung kasalanan ng magulang niya. Nakuha niyo po?
Kaya nga po ito, no? Kung meron kang practice, magulang ka. Sino po dito mga magulang? Kung may gawain tayo na hindi ka lugod-lugod kay Lord, tapos nakikita ka ng anak mo, yung masaklap na karanasan mo dahil sa kasalanan mong ginagawa, mauulit yan sa anak mo. Mararanasan din niya yung hindi magandang kalagayan. Minsan, mas malala pa nga sa anak mo eh. Dahil nung ginaya ka ng anak mo, mas malalang kasalanan yung kanyang mga pinagagagawa. So, nauulit. Pero, sa biyaya ng Diyos, pwedeng matigil yung sumpa ng kasalanan. Kung yung anak mo, yung apo mo, titigil sa maling gawain. Pero alam niyo po, madalas nakikita ko, yung anak ginagaya yung magulang niya. Madalas po napapansin ko, sabi ng magulang, anak, huwag kang magyoyosi habang umuusok ang bibig. Sa palagay mo, anong mas gagayahin ng anak? Yung sinasabi mo o yung ginagawa mo? Anak, huwag kang magsisinungaling. Dumating yung Bombay. Sabihin mo, anak wala ako. Anong gagayahin ng anak mo? Pansin niyo po, yung ginagawa ng magulang nagmumukhang tama sa musmus na kaisipan. Kaya paglaki niya, inuulit niya yung kasalanang ginagawa mo at mas malala. At ganun po ang pwedeng maging epekto ng kasalanan. Kaya naman yung mga anak, kung alam mong mali yung ginagawa ng magulang mo, hindi pwedeng dahilan na kaya naman ako ganito kasi yung magulang ko sinungaling Kaya naman ako sugawal kasi yung magulang ko. Hindi ka na responsibilidad ng magulang mo pag malaki ka na. Yung ginagawa mong kasalanan, responsibilidad mo yan sa harapan ng Diyos. So, ganon. Kaya nga po, balik tayo dito sa sitwasyon. Yung pagkabulag nitong lalaki, ang iniisip ng mga alagad, baka sa magulang niya o baka siya may ginagawang kasalanan sa Diyos, kaya siya bulag. Pero nung sinabi ito ng mga alagad, ganito yung tugon ng Panginoon. Jesus answered, "It was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him." So isa pang dahilan kung bakit bulag ang lalaking ito, sinabi ng Panginoon. Kaya siya bulag o kaya pinahintulot ng Panginoon yung kalagayan niya ay upang maparangalan ang Diyos. Upang magpakilala ang Diyos sa kanyang kalagayan. Sa aklat ng Juan, kung mag-a-advance tayo, sa chapter 11 verse 4, ito po ang winika ng Panginoon. Nagkasakit siya upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan din ang anak ng Diyos. At si Apostol Pablo, naranasan niya rin yung tinatawag na tinik sa laman. No, meron pong karamdaman si Pablo na hindi inalis ng Panginoon. Ito po yung pangyayari. Sabi sa verse 7, si Pablo po nagsasalita, "Binigyan ako ng isang tinik sa laman na nagsisilbing sugo di Satanas upang ako'y pahirapan. 3 ulit akong nakiusap sa Panginoon." No? Nakiusap siya na alisin to ni Lord. "Ngunit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ko ay lubos na nahayag sa kahinaan. Dahil dito," sabi ni Apostol Pablo, "masaya kong lalong ipagmamalaki ang mga kahinaan ko upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo." So itong tinik sa laman, take note iba yung wickedness sa weakness. No? Ang wickedness, kasalanan.
may ginagawa kang kasalanan, definitely hindi natutuwa si Lord. So, talagang may consequence yan. Papausahan ka ng Lord. Yung weakness, no, pinahintulot ng Lord, yung sakit, kalamdaman, ganon yung sitwasyon ni Paul. Kaya nga si Paul sabi niya, Lord, alisin mo na itong kahinaan sa katawan ko, itong abnormality sa katawan ko. Pero ano sabi ni Lord? Hindi inalis. Pero ipinaalam ng Lord, bakit siya may kahinaan. At ito nga po yung sabi, ang kapangyarihan ko, sabi ni Lord, ay lubos na nahahayag sa kahinaan. So si Apostle Paul, ang dami niyang achievement para sa Panginoon. At para hindi siya makapagmalaki, pinahintulot ng Lord yung kahinaan na to, itong pagkakasakit na to. Nang sa ganon, kapag may ginagawa siya, minsan naranasan ko din po yan, yung parang hindi ko kayang gawin kasi may limitasyon yung katawan ko. Pero nagawa ko. Alam niyo po, the moment na magawa ko yun, hindi ako nagmamalaki sa sarili ko kasi nagawa ko yun. Kung ako lang, hindi ko magagawa yun. Pero dahil nagawa ko, alam ko, nagawa ko yun dahil kumilos si Lord. At dun sa mga nagawa ko, alam nyo, hindi ako makapagmalaki sa sarili ko. At maging sa mga tao. Kaya palagi kong sinasabi sa mga kausap ko, purihin ang Panginoon. So, eto nga po, marami pong nagpapasalamat kapag nagtuturo ako, bagamat matagal, natututo naman daw sila. Pero alam niyo po, ang grade ko po nung ako elementary, mga palakol. Nung ako'y nag-high school, palakol pa rin. At nung ako'y nag-college, marami pa rin kulot. Alam niyo po yung kulot? Hindi talaga ako mahusay intellectually Academically, hindi naman ako ganun kahusay Kaya nga po ngayon, na ang tingin nila sa akin, wow, parang ang dami mong alam. Alam niyo po, hindi ako makapagmalaki. Dahil alam ko, kilos ng Diyos to. Purihin ang Panginoon. So, ganun si Apostol Pablo, na unawaan niya na yung kahinaan niya ay paraan ng Diyos upang yung ginagawa niya ay magawa niya hindi sa pamamagitan ng lakas niya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kayo po ba'y meron ding kahinaan o limitasyon na kinalalagyan nyo ngayon? Pero nakikita nyo, meron kang dapat gawin. Gawin mo yan sa tulong ng Panginoon. Amen? Umingi ka ng gabay sa Kanya. Sumunod ka sa utos niya. At makikita mo, nagagawa mo yan dahil sa biyaya at awa ng Panginoon. Amen? No things to brag. No things to be proud of. Only God should be glorified. Kaya po, dito po yung pagkabulag nitong lalaking ito. Sabi ni Jesus, ito yung dahilan. Hindi dahil kasalanan niya o kasalanan ng magulang niya, kundi gustong ipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa taong ito. So there are times, yung mga sitwasyon po nating kinalalagyan, nagpapakilala si Lord. Amen? Hanggat hindi mo kinikilala si Lord, hanggat hindi mo ina-acknowledge si Lord, kita mo paulit-ulit yung mga pangyayari na yan. Bakit? Kasi nga po, sa biyaya niya, gusto niyang ipaalam na malakas siya. Di ba? Pag tayo'y mahina, dun mo ma-appreciate na ang Diyos ay malakas. Pagka ikaw ay may sakit, dun mo ma-appreciate na ang Diyos pala nagpapagaling. Amen? Dahil merong dilim, na-appreciate mo yung liwanag. Amen? Yung kabalintunaan ng mga pangyayari, doon na-highlight ang mga bagay tungkol sa Diyos. Nakikita natin, na-appreciate natin, buti na lang nandyan si Lord. Kaya nga po, ano man pong kahinaang kinalalagyan natin, pasalamat tayo kay Lord. Pero nga po akong kakilala pa isang kasama natin dito. Nilagnat ng mataas yung kasama niya sa bahay. Wala siyang magawa. Nag-pray siya.
magkatapos siyang manalangin, natulog na lang siya. Sabi nga, ba't hindi ka man lang nag-aalala? Alam niya, sagot niya, pinag-pray ko na yan kay Lord. Hello? Kaya niyo bang magtiwala sa Panginoon? Yung pangako niya hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kaya mo bang pagkatiwalaan yun? Na ang Diyos ay palagi mong kasama. Na kapag ikaw ay nagbigay, hindi ka nawawalan. Kasi ang Panginoon ibabalik yun sa'yo. Dahil nakikita niyang matapat ka. Amen? Pag ginantihan mo ng kabutihan yung kasamaan, mas magiging maayos ang sitwasyon. Overcome evil by doing good. Dahil sumunod ka sa kalooban ng Lord, makikita mo yung takbo ng pangyayari, kumikilos yung magandang plano ng Panginoon. Amen? Pero pagka naging matigas ang ulo mo, naging madamot ka, magagalitin ka, nang-aaway ka, kita mo, umaayos ba? Pag nilalagay mo sa sarili mong kamay ang mga sitwasyon, umaayos ba? So dito po, yung pagkabulag ng lalaki, ang intensyon, so that God may display His power. Sickness. At sa sumunod ng mga talata po ay nagpakilala si Jesus bilang Savior. At bilang Savior, sabi niya, we must work the works of Him who sent me while it is day. So dito po, ipinapakita ng ating Panginoong Yesus na meron siyang dapat gawin. At dun sa mga ginagawa niya nung siya'y nandito sa lupa, kasama niya yung mga alagad niya. Kaya sabi niya, we must work. Ano yung gagawin nila? The works of Him. So yung ipinagagawa ng Diyos, yun ang misyon ng ating Panginoong Yesus. Pero makikita niyo yung time element. Habang may liwanag pa. So, ito po'y pahiwatig na ang ating Panginoong Yesus nung panahon na yon, yung pisikal na pagsama niya sa mga alagad, hindi permanente. Pero habang nandun siya, ito po yung binabanggit niya, kailangan tayong magtrabaho. Kailangan ko kayong isama sa mga gawaing pinagagawa ng Diyos. Sa aklat ng Juan 5:36, makikita po natin yung mga ginawa ng ating Panginoon. Ang mga gawaing ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin, ang mga gawaing ito na aking ginagawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. So, anong batayan natin na totoong si Jesus ang tagapagligtas? Na totoong si Jesus ang Mesiyas? Na totoong si Jesus ang sinugo ng Diyos? Isa pong batayan natin na binigay na palatandaan para hindi tayo magkamali. Yung mga ginawa niya. Ano bang ginawa ni Jesus? Kasi po nung panahon ni Jesus, marami ng relihiyon na nag-e-exist. At lahat ng relihiyon, nag-aangkin sila ng pangako na pupunta ka sa langit. Di ba? Ganyan din ang relihiyon ngayon eh. Pero iba-iba sila. Pero, ano yung totoo? Ano yung tama? So para hindi tayo magkamali, eto po ang Panginoong Yesus, may mga palatandaan na siya talaga yung Mesiyas. Ano yung oobserbahan natin? Yung kanyang mga ginawa. At ito po yung sinasabi ni Jesus. At ito po yung mga palatandaan sa Juan 2:11, nung ginawa niyang alak yung tubig. Ginawa ito ni Jesus ang una sa kanyang mga tanda. Ipinahayag ang kanyang kaluwalhatian. Sa aklat ng Juan 6:14, ito po, pinakain ng Panginoon yung nasa 5,000 tao, gamit lang yung ilang piraso ng tinapay at isda. At nung nagawa yan ng Panginoon, ito po yung sabi ng mga tao, totoong ito nga ang propeta na darating sa sanlibutan. At sa Juan 3:2, dito po si Nicodemo, isang pinuno ng Pariseo. Nakita niya yung mga ginagawa ng Panginoong Yesus. At ito yung sabi niya, Rabay, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. So, dito makikita natin na ang Panginoong Yesus gumagawa
nung siya'y nandito sa mundo upang patunayan na siya ang Mesiyas. Kaya nga po tayo rin, hindi tayo magkakamali ng pagkakatiwalaan sino ba ang Mesiyas kung uobserbahan natin yung mga ginawa ng ating Panginoong Yesus. At dito po sa kabanatang ito, may ginawa ang Panginoon na nagpapatunay na siya talaga yung sugo ng Diyos. Siya ang daan, katotohanan at buhay. At mahalagang maunawaan natin yan kasi sabi ni Jesus, walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. So, kung hindi ka lalapit kay Jesus, hindi ka papasok sa langit. Kaya mahalaga maunawaan natin sino ba siya. At dito po ipinapakilala, may ginawa siya during His lifetime on earth. At sabi niyang ganon, night is coming when no one can work. So, binanggit niya dito yung darating yung panahon na magiging madilim ang mga pangyayari. At ito pong bagay na to, makikita natin sa aklat ng Mateo 26, no, sa chapter 26. Sabi sa verse 31, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, kayong lahat ay tatalikod dahil sa akin sa gabing ito. Take note, ano mangyayari sa mga disipulo? Tatalikod. Tatalikuran ng Panginoon. Sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastol at ang mga tupa ng kawan ay magkakawatak-watak. So ito'y isang madilim na pangyayari sapagkat alam natin, ang Panginoong Yesus ay magdurusa. At aabot nga po ito sa pagpatay sa Kanya. Madilim. Sa verse 34, ito pa po yung sinabi. Sinabi ni Jesus sa kanya, kausap si Pedro, katotohanang sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ipagkakaila mo ako ng 3 ulit. Isa sa pinakamalapit na disipulo ng Panginoon, si Pedro. Pero even Peter, he will deny Jesus. Naranasan mo na po ba yung betrayal? Pinagkatiwalaan mo tapos bigla kang iniwan sa ere. Sakit nun, di po ba? At ito po yung darkest moment ni Jesus. Kaya nga po sa verse 38, tignan nyo, ang pakiramdam ni Jesus. Bilang tao, ito po yung makikita natin. Sinabi niya sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay. Pansinin nyo, yung lungkot ng Panginoon, yan po yung nararamdaman ng maraming depression. Na di ba, uso ngayon yan eh. Yung lungkot mo parang mamamatay ka na. Ganon ang sitwasyon ng Panginoon. Darkest moment. Kaya nga ang payo ng Panginoon sa mga alagad niya at this time, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. So darating yung panahon sa sitwasyon ng Panginoong Yesus, kasama yung mga alagad niya, magtatagumpay ang kadiliman, kalungkutan, takot, pangamba, betrayal, pagkakawatak-watak. Sabi ni Jesus sa panahon na yan, hindi ka makakilos. Night is coming when no one can work. Kaya nga, ang sinasabi dito ni Jesus, habang nandito pa siya, kasama nila, kailangan silang gumawa. Sabi sa verse 5, as long as I am in the world. Physically po ang tinutukoy, I am the light of the world. So ang Panginoong Yesus bilang liwanag, inangkin po niya yan sa chapter 8 verse 12. Ano pong sabi ng Panginoon? Muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. No? Pinag-aralan na po natin yan. No? Merong claim si Jesus ng I am. Alam po natin, no? Yung salitang I am ay pangalan ng Diyos.
na inaangkin ni Jesus dahil Diyos siya. Ano po, hindi tayo magkakamali doon. At bilang I am, sabi niya, isa sa pwede niyang gawin, o isa sa kalagayan niya, siya ang liwanag. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Can you imagine? Sa mundong madilim, sa mundong maraming tao ang nangangapa at hindi alam kung ano yung mangyayari, kung na kay Jesus ka, meron kang liwanag. May pag-asa ka. Pwede kang mamuhay na may tamang direksyon. Pwede kang mamuhay na may tamang layunin. Amen? Dahil may liwanag na sumasama sa iyo. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. I am the light of the world. No, yun yan sabi niya sa chapter 8 verse 12. Kung i-advance natin yung pag-aaral natin, yung kalagayan ng Panginoon bilang ilaw, yan din ang ipinamumukha niya sa mga tao. Dito po sa chapter 12 verse 35 to 36. Sinabi sa kanila ni Jesus, makakasama pa ninyo ang ilaw ng ilang sandali. Kasi po ito yung time na malapit ng ipako sa krus si Jesus. Kaya sabi niya, ng ilang sandali. Ito yung payo niya sa mga kaharap niya. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang sa gayoy hindi kayo madaig ng kadiliman. Habang kasama pa ninyo ang ilaw, sumampalataya kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. You can be sons of light. Again, yung sons of light, ibig sabihin, you can become children of God. Pinag-aralan po natin yung chapter 8, na may mga tao na hindi anak ng Diyos. Kaninong anak sila? Kaninong anak? Ano sabi ni Jesus? Kayo'y anak ng diablo. Pero pwede namang hindi ka mamuhay o manatiling anak ng diablo. Pwede kang maging anak ng Diyos. At dito po, pwede namang hindi ka manatili sa kadiliman sapagkat pwede kang maging anak ng liwanag. Again, ito'y nangyayari lang kung lalapit ang isang tao kay Jesus. I am the light of the world. Meron tayong Savior. At yan po ang binabanggit ng Panginoong Yesus habang kausap niya itong kanyang mga alagad. And then ano yung sumunod na ginawa ng Panginoon? Ang sumunod pong pangyayari ay nagbigay ng palatandaan sa mga alagad niya. This is a sign. Having said this, sabi sa verse 6, having said these things, he spit on the ground and made mud with the saliva. Imagine niyo po yung ginawa ni Jesus. Kumuha ng lupa, anong ginawa? Binasa. Anong pinambasa? Laway. And then anong ginawa niya? Sabi sa sumunod na pangyayari, then he anointed the man's eyes with the mud. Yung bulag, nilapitan niya, at yung ginawa niyang mud pack, gawa sa laway niya. Ipinahid dun sa mata ng lalaki. Ito pong ginawa ng Panginoon na gumamit siya ng laway niya. Sa Leviticus 15:8, uso na po nun yung social distancing. Sabi pong ganun dito. Yung isa pong taong may sakit, sabing ganun, sino mang maduraan ng may ganitong sakit ay dapat ding maligo at magbihis. Di ba? Ganyang ginawa niyo nung uso yung social distancing. Naliligo. Pag lumabas ka, pag uwi mo ng bahay, dapat maligo. So, ganun sila. Pag naduaan ka ng taong may sakit, dapat maligo at magbihis. And then, ito pa, lalabhan niya ang kanyang damit at siya'y ituturing na marumi hanggang gabi. Take note, mayroong ano tawag doon? Yung ina-isolate ka. Anong tawag? Quarantine. Kinu-quarantine tong taong to. Hanggang gabi, naka-quarantine siya. Bakit? Daduhan siya eh.
Naligo na siya, naglinis siya, nilaban niya na yung damit niya, pero buong magdamag, hindi ka pwede tumabi sa asawa mo. Quarantine. So ganun ang laway. Pwedeng makapagpalumito sa isang tao. Pero ito po, tignan nyo, sa Marcos 7:33, ito po yung ginawa ni Jesus. Matapos mailayo ang lalaki mula sa karamihan, ipinasok ni Jesus ang kanyang mga daliri sa mga tainga ng bingi. Pagkatapos nito'y dumura siya at hinipo ang dila nito. Ito pong lalaking binging ito gumaling. Pero anong paraan ni Jesus? Again, tulad nung dito sa bulag, no, yung tubig sa bibig niya. Yun ang ginamit niya. Sa Marcos 8:23, hinawakan ni Jesus sa kamay ang bulag at inakay palabas ng nayon. Niluhaan niya ang mga mata nito, ipinatong ang kanyang mga kamay. Again, itong bulag na to nakakita. Pero ano ulit ang paraan niya? Dua. Yung dua ng may sakit, ang epekto, kaumihan. Pero yung dua ni Jesus, kagalingan. Ganon yung kabanalan sa katawan ng Panginoon dahil hindi siya kailanman nagkasala. At lahat ng sinasabi niya ay katotohanan. Kaya lahat ng lumalabas sa katawan niya, taglay ang kabanalan. Mayroong ganong pagtanaw. Kaya nga itong lalaking ito, nung ginawa ng Panginoong Yesus, itong mga bagay na to sa lalaking bulag, ito pa yung inutos ng Panginoon. Sabi sa verse 7, and said to him, go wash in the pool of Siloam, which means sent. Dito po sa talatang ito, nilagyan ng putik yung yung mata ng lalaki. Ang sumunod na inutos ni Lord, pumunta sa pool, sa ilog, at maghugas ng kanyang mata. No, siyempre, aalisin yung mud pack. Pero ang nakakagulat, o ang dapat pansinin natin dito, yung pool of Siloam, binigyan ng pangalan ni Apostle John, yung nagsulat nito. Ano daw yung pangalan ng pool of Siloam? Sent. So, mayroong spiritual na kapakahulugan, yung sinasabi ni Apostle John. Ito po yung Siloam. Sa aklat ng Genesis chapter 49, verse 10, tignan niyo po yung propesiya sa pagdating ng Mesiyas. Sabing ganon, ang setro ay hindi mahihiwalay kay Huda, ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa. Dito po ipinapaalam sa lahi ni Jacob na ang lahi ni Huda hindi mawawala ang hari. At may darating na hari. Ang tinutukoy dito, walang iba kundi yung Mesiyas, si Jesus Christ. At ito po yung pangalan na ibibigay dun sa mamumuno sa buong Israel. Hanggang sa ang Shiloh ay dumating. So tinawag na Shiloh, yung darating na magiging hari. Pero ito po yung malungkot na pangyayari. Sa Isaiah chapter 8 verse 6, no, ang mga Israelita po kasi para hindi nila makalimutan yung mga mahalagang pangalan na ibinigay ng Diyos, minsan yung mga pangalan na yun, ikinakabit nila sa mga bagay na mahalaga sa paligid nila. At isa po doon, yung kuhaan nila ng tubig, yung pool. At tinawag nila itong sa pangalang Shiloh. Sa Isaiah chapter 8 verse 6, ito yung ginawa ng mga Israelita. Yamang tinanggihan ng bayang ito ang tubig ng Siloa. Again, dito po, yung Shiloh pa rin ang tinutukoy dito. Pero anong ginawa nila dun sa tubig ng Siloa? Tinanggihan, nireject.
Di po ba ganun din yung ginagawa nila kay Jesus dito? Nire-reject nila. Sa aklat ng Galatia 4:4, malinaw yung katotohanan na dumating yung takdang oras ng pagdating ng Mesiyas. Sabing ganun dito, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Yung pong kautusan ay yung relihiyon ng Hudyo. Alam natin, yung relihiyon ng Hudyo, ito po yung relihiyon na ang Diyos ang nagturo sa kanila ng mga pamantayan at alituntunin. No, yung mga Hudyo po, yung relihiyon nila, hindi gawa ng tao yung mga pinagagagawa nila, kundi ito'y direkta na mga panukala at tuntunin na ang Diyos ang nagbigay at nagbigay ng kautusan ng Diyos. At si Jesus, dun siya ipinanganak sa lahi na yon. Kaya nga po itong Shiloh na ito, sabi ni Apostle John, o Siloam, nung panahon niya, ang tawag ay Siloam, it means sent. So, kung titingnan natin yung mga pananalita, matapos lagyan ni Jesus ng putik yung mata ng lalaki, pinapunta niya sa Siloam. Sa madaling salita, itong lalaking ito, figuratively speaking, kailangan niyang lumapit kay Jesus. At nung pumunta siya dito sa pool na ito, so he went and washed and came back. Ano nangyari sa bulag? Seeing. Nakakakita. Ang pagkabulag po, lalo na sa panahon ng Panginoong Yesus, isang permanenteng karamdaman yan. Even sa panahon po natin, no, bago maging matuklasan yung iba't ibang uri ng medisina, may mga pagkabulag o paglabo ng mata na nasusolusyonan pa. Pero yung pagkabulag na nagsimula nung kapanganakan mo, imposible na pong magamot yan. At dito ipinapakita yung kapangyarihan ng Diyos na bagamat bulag siya mula ng kapanganakan, binigyan siya ng paningin. Pero kinailangan niyang lumapit kay Jesus. Ang implikasyon po niyan sa kalagayan natin ngayon, sa aklat ng Hebreo 10:11-22, kaya nga mga kapatid, mayroon na tayong lakas ng loob na pumasok sa dakong kabanal-banalan. Yan yung lugar kung nasa ng Diyos. Pero yung paglapit sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Lumapit tayo sa Diyos na may tapat na puso at lubos na pananampalataya. Lumapit tayo na may pusong winisikan upang maging malinis mula sa maruming budhi at may katawang hinugasan ng dalisay na tubig. So dito inilalawan ang kalagayan ng kaligtasan na hinugasan, nilinis. At sa aklat ng unang Korinto 6:10-11, ito po yung sabi, ang mga magnanakaw, mga sakim, mga lasenggo, mga mapanlait, mga magdaraya, ay hindi makakabahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi ka papasok sa langit. At sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, at ganyan ang ilan sa inyo noon. Sino po dito mga lasinggero, manlalait, ganyan kayo. Pero nung lumapit kay Jesus, itong mga taong to, tingnan niyo po yung nangyari, ngunit, hinugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at itinuring na matuwid sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu ng Diyos. Tingnan niyo po, yung God is holy. Yung kabanalan na yon inilagay sa mga lumapit kay Jesus. Tandaan niyo, hindi tayo papasok ng langit kung hindi tayo banal. Kailangan maging banal tayo.
yung kabanalan nakapantay ng Diyos. Ganong kabanalan. At nangyari po yan sa pangalan ni Jesus. Nung tayo po'y nakipag-isa kay Jesus, kinilala natin siya bilang Panginoon, yung kabanalan, ibinihis po sa atin. Amen? Yung kabanalan ng Diyos, ibinihis sa atin. Yan po ang napakagandang kalagayan. Bagamat dati, sakim ka, magnanakaw ka, lasinggero ka, pero ngayon, hindi na ganyan ang kalagayan mo. Amen? Parang hindi kayo masaya. Ganyan naman tayo eh. At yan po ay meron ding kilos ng Espiritu ng Diyos. Sa aklat ng Tito 3:5, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paglilinis ng muling kapanganakan at pagbabagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. So makikita natin dito na yung paglilinis na ginawa ni Jesus, ito'y nagpapatuloy na nararanasan natin. Kasi babaguhin tayo ng Diyos. Yung mga dating magnanakaw, nagtatrabaho na. At yung pinagtrabahuan nila, isineshare pa nila yung kinikita nila sa iba. Hindi na nagiging madamot. Bakit? Kasi binabago na sila ng Diyos. Yung dating mga chismoso, ngayon, hindi na buhay ng ibang pinakikialaman, kundi yung kwento tungkol kay Jesus, yun na yung binabahagi nila. Nabago ang buhay nila. Amen. Ganyan po ang nililikha ng Panginoon. Ito pong bulag mula ng kapanganakan, nakakakita na. So, this is the sign. Walang ibang pwedeng gumawa noon kundi yung Mesiyas. Kung hindi sinugo ng Diyos si Jesus, at kung hindi siya yung Mesiyas, imposible mangyari ito. Pero itong pangyayaring ito ay patunay na si Jesus ang totoong Mesiyas. Amen? Hindi po ba kayo nagagalak at nagpapakilala siya sa atin ngayon? Ngayon, eto, kung nagpakilala siya sa atin, ano ang dapat nating gawin? Sa sumunod na bahagi, yung nakaranas ng kagalingan, meron siyang testimonial story sa verses 8 to 12. Tingnan niyo po yung pangyayari. Sa verse 8, the neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, "Is this not the man who used to sit and beg?" So yung mga kapitbahay ng bulag, marahil nung nakakita tong bulag, umuwi sa bahay nila. Tapos yung mga kapitbahay, usi. Sino ba yan? Ususero. No? Siya ba talaga yun? Eh di ba siya yung namamalimos? Kasi kita nila naglalakad ba? Nakakakita na. Kaya yun ang tanong nila. Pero tandaan nyo, yung kagalingan na naganap sa lalaking ito ay isang patunay na dumating na ang Mesiyas. Dito sa aklat ng Lucas 14, 13 hanggang 14, ito po yung sabi, "Ngunit kung maghahanda ka ng piging, anyayahan mo ang mga dukha, mga pilay, mga lumpo at mga bulag, pagpapalain ka sapagkat hindi nila mababayaran ang iyong ginawa." Yun pong dukha at bulag, pag ginawan mo ng mabuti yan, huwag mo nang utangan. Hindi ka mapapautang yan. Ibig sabihin, huwag mo nang asahan na babalik nila sa iyo yung magandang ginawa mo. Ipagpasa Diyos mo na lang. Kasi sila'y nasa isang kalunos-lunos na kalagayan. At itong pinagaling ni Jesus, hindi lang siya bulag, kundi dukha na mamalimos. And spiritually speaking, ito yung kalagayan niya sa Pahayag 3:17. "Hindi nyo alam na kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan at hubad sa paningin ng Diyos." Ang taong kalunos-lunos sa harapan ng Diyos, yung mahirap ang pananampalataya. Yung po bang hindi niya makayang manampalataya, wala siyang paraan para manampalataya, nakakaawa po yun.
bulag sa katotohanan, nakakaawa po yun. At ganito inilarawan yung taong pinagaling ng Panginoon. At nung pong nakita ng mga kapitbahay yung mga pangyayaring ito, may nagdududa, pero some said, it is he. Siya yun. Kasi nga po, yung kagalingan nitong bulag na to, sabi sa Isaiah 29 verse 18, pag dumating yung Mesiyas, ito yung gagawin ng Mesiyas. At sa araw na yon ay maririnig ng bingi ang mga salita ng isang aklat. Di ba si Jesus nangangaral siya eh. Ipinapangaral niya yung salita ng Diyos. At mula sa kanilang kapanglawan at kadiliman, ang mga mata ng bulag ay makakakita. So isang gagawin ng Mesiyas, yung bulag, makakakita. Sa Lucas 4:18, nung ang Panginoong Yesus ay bumasa ng talata, pinahayag niya rin na dumating na yung araw na ang Mesiyas ay nasa kalagitnaan nila. Sabi po sa talatang ito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang mabuting balita. At hindi lang ipangaral, kundi mga bulag na sila'y makakita upang bigyang laya ang mga inaapi. Again, ang palatandaan ng pagdating ng Mesiyas, isa sa palatandaan, yung bulag ay makakakita. Sa aklat ng Mateo, 11, 3-5, si John the Baptist nakulong. At nung nakulong na siya, nagdududa siya kung si Jesus ba talaga yung sinugo ng Diyos. At itinanong yung kay Jesus, no? Ikaw ba talaga? So nagpadala si John the Baptist ng alagad para interviewin si Jesus. Ito po yung pangyayari. At ipinatanong, ikaw na ba ang darating? No, yan yung tanong ni John the Baptist eh. Sa verse 4, sumagot si Jesus sa kanila, sabihin ninyo, nakakita ang mga bulag at ipinangaral sa mga dukha ang magandang balita. So upang bigyang katiyakan si John the Baptist na si Jesus nga yung sinugo, again, yung pagpapagaling sa bulag ay isa sa mga palatandaan. So dito makikita natin na itong lalaking ito na pinagaling mula sa pagkabulag, bagamat bulag siya simula kapanganakan, ito po'y pagpapatunay na dumating na nga yung Mesiyas nung panahon nila. Pero ito po, kala nyo ba lahat naniwala agad? Sabing ganon, others said, no, but he is like him. No, nagdududa pa sila eh. Hindi ata yan yung lalaking bulag na nakakakita ngayon. Pero parang kamukha niya. Nagdududa sila eh. Pero ito po, tumayo yung lalaki na pinagaling. He kept saying. Take note, kept saying. Talagang hindi niya kinaya. Ako nga yun. I am the man. Napakahalaga po na yung ginawa ng Diyos sa'yo, ipaalam mo sa iba. Minsan po kasi may ginawa ang Diyos sa'yo, sinagot ka sa panalangin, iningatan ka, pinotektahan ka doon sa totoong tiyak na kapahamakan, nagkasakit ka, gumaling ka, pero tahimik ka. Hindi po tama yun. Sa Salmo 22:22, ito po yung tamang tugon. Ikukwento ko sa aking mga kababayan ang lahat ng tungkol sa inyo. At sa gitna ng kanilang pagtitipon, kayo ay aking papupurihan. No, yun ang sabi nung psalmist dito. No, yung ginawa ng Panginoon, ikukwento niya. Sa gitna ng mga karamihan, ipagyayabang niya yung naranasan niya sa Diyos. Sa Juan 4:30, makikita natin dito yung paano ginagamit ng Panginoon yung patotoo ng isang tao na naranasan niya ang Diyos. Sabi sa verse 39, maraming sumampalataya kay Jesus dahil sa patotoong ito ng babae. No, yung sa babaeng Samaritana, dahil nagpakilala si Jesus sa kanya,
sinabi ni Jesus yung nangyari sa kanya, nagulat siya. At yung ginawa ni Jesus sa kanya, ikwinento niya. Alam niyo, sa pagkukwento niya, yung mga tao, nagkaroon ng kaisipan, dumating na yung Mesiyas. Minsan po, yung maraming mga tao sa panahon natin ngayon, minsan ang tingin nila sa Diyos, ang Diyos ba walang pakialam? Ang Diyos ata natutulog. Gumagawa ba talaga ang Diyos? Mga kapatid, kung mayroon kang karanasan na ginawa ng Diyos sa'yo, gumaling ka sa cancer, dati kang lasing ngayon, hindi ka na naaakit sa tagayan. Dati kang naninigarilyo, pero yung bang nabago yung buhay mo, matapat ka na sa asawa mo ngayon. Alam niyo, yung mga pangyayaring yang huwag mong sarilinin. May kilos ang Diyos sa buhay mo. Ipagsabi mo yan. At ito po yung ginagawa ng babae. Kaya maraming sumampalataya sa Panginoon. Sa Gawa 1:8, tingnan niyo po yung sabi. Sa halip, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na spirito. At kayo'y magiging mga saksi ko hanggang sa dulo ng daigdig. Take note, yung paglaganap ng mabuting balita, naganap yan kasi may mga taong chismoso at chismosa. Kinukwento nila yung ginawa ng Diyos. To the ends of the earth. Isipin nyo, ang Kristyanismo nagsimula sa maliit na bayan ng Jerusalem. Kumalat sa buong Judea, Samaria, at sa panahon natin, alam natin ang Kristyanismo. Amen. Madami pong mga relihiyon na ginawa ng tao na wala na. Marami pong kaharian tinatag ng tao na wala na. Pero ang Kristyanismo, ito'y nagpapatuloy hanggang sa panahon natin ngayon. Bagamat may mga kalabang relihiyon, may mga kasinungalingan sa paligid, pero ang Kristyanismo, makikita natin hindi napipigilan. Sapagkat itong Kristyanismo, ito po ay biyaya ng Diyos upang ang mga tao ay maligtas at makakilala sa Kanya. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, kwento. Na may kwenta. Huwag kwento lang. Lagyan natin ng mensahe. At itong lalaking ito, alam niyo po, may mga tao na nagkaroon ng kaisipan na buhay nga ang Diyos, na dumating na yung Mesiyas. Dahil nagkwento siya. At ito po yung testimony niya. Sabi sa verse 10, so they said to him, sabi ng mga kapitbahay niya, then how were your eyes opened? Yun ang tanong nila eh. Kasi talagang imposibleng gumaling yung bulag, lalo na mula sa kapanganakan. Kaya ang tanong nila, curious sila, paano nangyari yan? He answered. So again, nagpaliwanag siya. Alam niyo po ba, may mga pagkakataon, may mga taong nagtatanong tungkol sa Diyos. Kailangan nating pagpaliwanagan sila. Ako po, pag nangangaral ako sa inyo, sinisikap ko na maunawaan ng bawat isa sa atin. Bakit? Kasi alam ko po, darating ang pagkakataon may magtatanong sa inyo tungkol sa pananampalataya niyo. At importante, kung nagtatanong sila patungkol sa Diyos, kaya nating ipaliwanag. Hindi yung uma-attend ka lang dito and then, alam niyo po yung tawag doon sa simbawe, no? Sumimba tapos umuwi na. No, wala naman natutunan, walang nalaman tungkol sa Diyos. Hindi po tama yon. Kaya po tayo nandito kasi nagpapakilala ang Diyos sa atin. Nagpapakilala siya upang ipakilala natin siya sa iba. At dito po yung lalaking bulag, nagsalita siya. He answered. No? May nagtanong, he answered. Sa aklat ng Marcos 8:38, sabi pong ganon, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya ko rin kayo ng anak ng tao pagparito niya
na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Pansinin niyo, pag ikinahiya mo si Jesus, ikakahiya ka rin niya. Pag dumating siya dito, ikakahiya ka rin niya. Naranasan niyo na po yun, may kasama kang kakilala mo. Nung may nakasalubong kayong kakilala niya at tinatanong, sino ka? Sabi niya, di ko kilala yan. Ikinahiya ka. Naranasan mo na ba yun kung magulang ka, yung anak mo, pinalaki mo, inalagaan mo, nung yung anak mo, nakasalubong niya yung classmate niya, imbis na ipakilala ka, sabi, hindi ko kilala yan. Ikinahihiya ka. Kamukha mo naman siya. Di ba? Alam niyo, pag dumating si Jesus, dahil nga ikaw, ikinahihiya mo si Jesus, ano sabi dito? Ikakahiya ka rin niya. Sabing ganun, pwedeng ang dahilan, kasi mga taksil yan mga makasalanan yan. So, hindi ko na ipagsasabi, hindi ko na isi-share si Jesus kasi mga taksil sila. Ayaw nila sa'yo, Lord. Kaya tatahimik na lang ako. Pag ganun daw po ang ginawa natin, ito'y patunay lang na hindi ka talaga believe sa Panginoon. Hello? Naniniwala ka ba talaga kay Jesus na siya yung totoo? Na siya'y nagligtas ng buhay mo? Na may buhay na walang hanggan ka? Pinatawad ka sa kasalanan? Ang daming ginawa ng Diyos na mabubuti sa atin. Huwag nating ikahiya ang Panginoon. Dahil kung ikakahiya mo siya, isa lang ibig sabihin nun, hindi mo siya totoong kilala. Kaya po, pag dumating si Jesus, hindi ka talaga kasama sa mga taong papasok sa langit. Sa Roma 1:16, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Tandaan nyo, ang paraan ng Diyos para maligtas ang isang makasalanan, kailangan niyang makarinig ng mabuting balita. Pero eto, sinong mag-share ng mabuting balita? Ikaw yun. Ikaw yung malapit sa Kanya Ang tagal-tagal mo nang kasama yung taong ito, ang dami mo nang natutunan tungkol kay Jesus, itong kasama mong to, hanggang ngayon di mo pa sinesharean. And then magugulat ka, kinuha na ni Lord. Di ba? May mga ganyan tayong kawanasan Sayang, di ko na sharean. Kasi kabubukas mo. Bukas na lang. Nabalitaan mo, wala na pala. Malungkot yun Ikaw yung pwedeng gamitin ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos kumikilos the moment we open our mouth para ibahagi ang mabuting balita. Tingnan niyo yung sabi, ang kapangyarihan ng Diyos nararanasan ng taong nakakarinig ng mabuting balita. Amen? Huwag mo nang isipin kung paano kikilos ang Diyos. Kumikilos ang Diyos the moment you share the gospel. Kaya nga ito, yung lalaki, nagsalita siya. At ito po yung kwento. Kwento ng lalaki, ano nangyari sa kanya. The man called Jesus made mud and anoint my eyes. Ito pong salitang ito ay pagpapaalala na ang tao galing sa lupa. Genesis chapter 2 verse 7. Pero bagamat galing sa lupa, hiningahan ng Diyos, kaya ito ay nagkaroon ng buhay. Ganon din po sa aklat ng Juan 3:5-7, yung pagiging born again natin, naganap yan kasi kumilos yung Holy Spirit. Yung kapanganakang muli ay naganap. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinasabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. So again, ito'y kilos ng Holy Spirit, yung kapanganakang muli.
At ito yung inilalarawan dito sa bulag. Kaya po gumawa ng putik, madumi yung putik, lupa Dinuhaan, kung titignan mo, madumi din yon. Pero sa kabila ng kaumihan, dahil kumikilos ang Diyos, yung kaumihan na yon ay naging daan upang yung kapangyarihan ng Diyos ay makita, maranasan ng taong ito at makita ng mga kapitbahay niya. Yung bulag, yung dating bulag ngayon ay nakakakita. Yung buhay natin na hindi maayos, yung buhay mo na hindi ka tanggap-tanggap, maski ikaw naiinis ka na sa sarili mo, lumapit ka sa Panginoon. Kaya kanyang baguhin. Mukha ka mang putik, dinuduraan ka man, ganun ka kadumi. Pag hinawakan ka ng Diyos, pwede kang maging kagalingan sa buhay ng ibang tao. Amen. Kayang kumilos ng Diyos sa ganyang paraan. At ito yung pinapakita sa mga talata. Kaya nga itong lalaking nagpapatotoo, sabi niya, ito pa yung sumunod. And said to me, go to Siloam and wash. So I went and washed and received my sight. Take note, itong lalaking ito nakaranas ng kagalingan. Bakit? Kasi yung sinabi ni Jesus, sinunod niya. Sa John chapter 5 verse 8 to 9, makikita natin, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ito pilay pilay, hindi nakalakad. For several years, hindi siya makalakad talaga. Pero nung sinabi ni Jesus, tumayo ka, lumakad ka, ano ginawa niya? Dinala niya ang kanyang higaan at siya'y nakalakad. Sa Lucas 17:12 hanggang 14, dito naman po may mga taong ketongin, nag-request kay Jesus, maawa po kayo sa amin. Nang makita sila ni Jesus, sabi sa verse 14, ay sinabi niya, humayo kayo at magpasuri sa mga pari. So, itong mga ketongin, nung lumapit kay Jesus, hindi niya agad pinagaling. Ang inutos, punta kayo dun sa mga pari. Pero ano nangyari? Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling. Nakakuha niyo po? Minsan ganyan may inuutos si Lord sa'yo. Kailangan mo lang sumunod. Habang sumusunod ka sa Panginoon, nararanasan mo yung pagbabago. Mararanasan mo yung kagalingan. Nagiging maayos yung buhay mo. Nagiging maayos yung disposition mo. Nagkakaroon ka ng pag-asa. Hindi ka bulag. Hindi ka patay. May kilos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sa Deuteronomy 11:26 hanggang 28, sabing ganon, makinig kayo, pinapipili kayo ngayon, pagpapala o sumpa. Dalawang bagay yan na pwede nating maranasan. Pagpapalain kayo kung susundin ninyo ang utos ng Panginoon. Sumpain ko kayo kung hindi ninyo susundin ang mga utos na ito ng Panginoon. So, kita natin dito, pag binaliwala mo yung utos ng Panginoon, sumpa ang tatanggapin mo. But the moment you obey, makikita mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Sa Deuteronomy 12:28, sundin ninyo ang lahat ng tungtuning ito na ibinigay ko sa inyo para laging maging mabuti ang kalagayan ninyo. Take note, ano daw mangyayari pag naging masunurin? Laging magiging mabuti, alin? Ang kalagayan ninyo, at ito maganda, at ng lahi ninyo. Maapektuhan yung mga anak mo, apo mo, pag sumunod ka. Hello? Dahil mabuti at tama ang pagsunod sa mga ito sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos. Grabe, mga kapatid. Baka nagdurusa ka ngayon, nahihirapan ka kasi ang tigas ng ulo mo. May pinagagawa ang Panginoon hanggang ngayon ayaw mo sumunod. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, wag nang matigas ang ulo. Sumunod ka na.
Minsan yung mga problema natin, yung mga mahihirap na sitwasyon natin, kaya ka may sakit ngayon, kaya ka dumadanas ng ganyang hirap ngayon, kasi yung sistema ng buhay mo, dinadaya mo ang Diyos. Akala mo maluloko mo ang Diyos. Hindi magbabago ang Diyos para sa'yo. Magbagong buhay ka na sa tulong ng Panginoon. Alam ni Lord, hindi mo kaya. Kaya nga sabi niya, lumapit ka sa akin. Amen. Hindi talaga natin kakayanin. At itong lalaking ito, ganun ang ginawa niya. Lumapit siya kay Jesus. Yung figure ng pool of Siloam. Sa verse 12, dito po tayo magtatapos. So, kwinento ng lalaki, itong pangyayaring ito sa buhay niya. Ito yung sabi ng mga kapitbahay niya, they said to him, "Well is he?" So, hinahanap nila si Jesus sa kanya. He said, "I do not know." Can you imagine itong lalaking pinagaling, yung nagpagaling sa kanya, hindi niya kilala. And yet, hindi natitinag yung pananampalataya niya. Alam niyo po ba, ganyan din ang kalagayan ng mga mananampalataya sa panahon ni Apostol Pedro. Sabing ganun sa unang Pedro 1:8, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin niyo siya nakita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilawawan sa salita. Hindi po kailangang magpakita ng mukhaan ng Panginoon sa atin. Minsan ganyan ang request ng iba eh. Totoo bang may Diyos? Magpakita siya sa akin. Hindi po kailangan yan. Kailangan po nating magtiwala at manampalataya sa mga tao na naging saksi sa pagdating ng Panginoong Yesus. At ang Panginoong Yesus ang saksi, nagpakilala sa atin tungkol sa totoong Diyos. Kaya tayo, saan nakabatay yung paniniwala natin na mayroong totoong Diyos? Sa sinabi ng mga saksi, na yung mga saksi nakakita, nakakilala kay Jesus, na si Jesus, siya lang ang nakakakilala sa totoong Diyos. Amen? So kung hindi mo pagbabatayan yung mga nakasulat, sinong batayan mo ng katotohanan? At kung hindi ka lalapit kay Jesus, saan ka lalapit? Sinong paniniwalaan mo? Kaya nga mga kapatid, yung pananampalatayang meron tayo ay bunga ng mga patotoo at palatandaan na ginawa ng Panginoong Jesus upang maging matibay yung faith natin. Kaya nga po in summary, sa healing sign, yung sickness, a sign to know the Savior as the light of the world. So yung kahinaan itong lalaking ito, yung karamdaman niya ay naging paraan upang yung palatandaan sa pagdating ng Mesiyas ay patunayan sa atin. At ito ang liwanag ng sanlibutan. The light manifests through the works of Jesus Christ for God's glory. So, yung liwanag ni Jesus ay nagpakilala sa atin sa totoong Diyos. So si Jesus, hindi siya nagmalaki patungkol sa sarili niya. Bagkus lahat ng ginawa niya ay tumutukoy sa totoong Diyos. So yun yung light ni Jesus for the glory of God. Yung testimonial story, tandaan natin, story under scrutiny. Marami magtatanong sa kwento natin tungkol sa Diyos. It confirms. Ayan, lumakas ang ulan. Story under scrutiny confirms that light overcomes darkness. Tandaan niyo po, yung patotoo natin tungkol kay Jesus, hindi matitinag yan ng mga kasinungalingan. Kasi totoo. Nangyari yun. Si Jesus ba'y namatay? Yes. Pero siya'y nabuhay na muli. Totoo yun. Hindi na pasinungalingan yan. Sa mahabang panahon na,
nangyari talaga yon. At ikaw mismo, kung lalapit ka sa Panginoong Yesus, susuko ka, makikita mo, mawawanasan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? And after this life, may pag-asa tayo. Dahil yung Panginoon na sinusundan natin, namatay din naman eh. Mamamatay din tayo. Pero nung si Jesus namatay, on the third day, ano nangyari? Ano nangyari? Kaya nga po, lahat ng sumampalataya sa Panginoon, hindi ka nadadanas ng ikalawang kamatayan. Hindi ka na mamamatay. Hindi ka na mapapahiwalay sa Panginoon dahil na kay Jesus ka na. Amen? Sa panahon ngayon, yes, may labanan, pero magtatagumpay tayo. Kasi maski kailan, hindi nagtagumpay ang kadiliman sa liwanag. Kaya nga po, the light propagates through the testimony of the enlightened. Magpatuloy tayo sa Panginoon. At habang nagpapatuloy tayo, yung buhay natin ay nagiging liwanag sa ating kapaligiran. Masasabi, ay totoo palang may Diyos kasi kita mo siya nung nag-pray sinagot eh. Totoo palang may Diyos kasi dating lasinggero yan, pero ngayon tignan mo. Maayos na yung buhay. Totoo palang may Diyos. Napapatunayan nila yung Diyos ay buhay sa ginagawa niya sa buhay mo. Amen. Kaya huwag mo ikahiya yung pagiging Kristiyano. At kung tatanungin ka nila, bakit ka nananampalataya sa Panginoon, yung natutunan natin sa Ebanghelyo, ikwento natin. Ito si Jesus. Amen. Kaya nga po, as an application, let us walk in the light by obeying the words of Jesus Christ. Huwag nang matigas ang ulo. Sumunod na tayo. Let us work with the light that God may be glorified. Hindi pa tapos ang Diyos sa pagliligtas sa mga makasalanan. At pwede tayong maging bahagi nito. Amen? Gusto niyo po bang maging bahagi nito? Yan po ang pinakadahilan ba tayo pinananatili ng Panginoon. Bilang mananampalataya, sigurado na tayo sa langit. Pero ba't nandito tayo? Kasi marami pa po matigas ang ulo. Hindi pa nila alam. Nasa kadiliman pa, bulag pa. Pero ikaw ang gagamitin upang ipakilala yung liwanag. Amen? Maybe anak mo yan. Apo mo yan. Baka nga asawa mo yan eh. Huwag kang tumigil sa faith mo. Dahil pwedeng kumilos ang Panginoon sa pamamagitan mo. Kailangan lang nating magpatotoo. Kaya nga, let the story of God's work in our lives manifest the light of Jesus. Let our testimony be God's story. Amen. Hayaan mong yung kwento ng buhay mo ay kwento ng Diyos. Amen. Kaya nga po, as a challenge, share a dark moment in your life when the light of Jesus manifested. Share an experience while the power of God was displayed in your weakness. Share how can your talk and work manifest the light of Jesus in your community. Be specific. I-share po natin yung ginawa ng Panginoon. Tandaan natin, the work of light in darkness. Madilim ang mundo, pero may liwanag po. Amen? May liwanag. Maraming tao takot sa kamatayan, pero dahil may liwanag, alam natin, pwede nating ikwento, alam mo ba, may taong nabuhay at hindi na namatay. Si Jesus yun. Amen? At yung buhay na meron siya, sa akin yun ngayon. Amen? Pwede po bang tumayo tayong lahat? Moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I
Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa kaligtasan na aming natanggap. Salamat sa requirement ng righteousness na iyong ginawa at ibinihi sa amin. Kaya naman alam namin, makakapasok kami sa langit. Salamat din po dahil sa iyong kamatayan, nabayaran ang aming mga kasalanan. Napatawad at nalinis kami. Kaya naman sa piling mo, alam po namin kami mananahan magpasawalang hanggan. Batid po namin na habang nandito kami sa buhay na ito, patuloy kaming nakikipaglaban sa kapangyarihan ng kasalanan sa buhay namin. Bagamat alam po namin na ang kasalanan ay hindi nasisingilin sa amin. Ang kabayaran nito ay hindi nasisingilin sa amin dahil bayad na. Ngunit tulungan mo po kami na mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong kalooban at kami ay maging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, dahil alam namin ibinigay mo ang banal na Espiritu upang magkaroon kami ng kakayanan na mabago at makasunod sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Bago po tayo lumabas sa lugar na to, nais ko pong ipahayag ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, sa paglabas natin sa lugar na ito, taglayin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Salamat sa kanyang liwanag. Dati tayong bulag, ngunit ngayon, meron na tayong tamang pananaw at pagkakilala sa Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you, and may the gracious hand of our God be upon you. And this is in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everyone who believes and agree on this blessing, say Amen. Blessing na yan, huwag po natin sarili. Ipaalam natin. Bakit? Ano ba ang mission ng Gospel Coalition Church? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sa madaling salita, ano yung gagawin natin? Sharing Christ, changing lives. A blessed day to each and every one of you. Again, a round of applause para sa Panginoon. Sa mga nasa Zoom, gandang araw din po. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.